Pusta na kayo, pusta na. Doble taya, dalawa magiging apat, apat magiging walo, taya na. Ito, manood kayo ng mabuti, ito na siya. At napakadaling hulaan. Sige, subukan nyo, hanapin nyo yung bola. O, taya na. Eto. Ito. Tingnan natin, ha? Ay, naku, paumanhin. Wala yung bola. Nandito pala. Ano naman yan? Naku, sayang naman. na naman. Ano, taya na. Minsan lang ako mapadaan dito, pagkakataon nyo na. Sige, taya O na. ito. Ang gamot ng anak ko. Kung matalo ko, isinusumpa ko sa inyong lahat. Tatalon ako sa ilog, Han. Laro na. O, sige ba? Laro na. Dito. Dito. At ang bola ay nasa loob ng... Ha? Panalo! Panalo ako! Namatay dahil binitay. Namatay dahil nalunod. Namatay sa gutom, sa iiyak. Ano ba to? Lahat na lang dahilan para mamatay. Hindi ko maintindihan si ina. Bakit kailangan kong kopyahin to? Gusto ba niya mamatay rin ako tulad ng asawa ko? At bakit ba? Alam ko, byuda na ako. Pero 15 taon pa lang ako. Kilala ko kayo. Hindi ba kayo yung nagligtas sa buhay ko noon? Hindi ko kayo agad nakilala dahil iba ang suot niyo noon. Pero bakit? Anong ginagawa niyo rito? Teka, ibig sabihin ba, tinulungan niyo ulit ako? Hindi ko na alam kung paano kayo pasasalamatan. Baka pwede niyo pong sabihin sa akin ang pangalan niyo. Sige, mauna na ako. Ang pangalan ko ay Soyiwa. Ang hairpin na to ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Ang
tawag dito ay crystal bamboo hairpin. Gawa ang ulo ng pin na to sa purong kristal ng batong jade. At ito'y nilagay sa katawan na gawa sa kahoy. Ang tulo nito ay gawa rin sa purong jade. Pero kung makikita nyo, bali ang pin na to sa dahilang hindi natin malalaman. Palagay namin ginawa itong bagay na to noong early 17th century. Walang impormasyon tungkol sa may-ari ng pin na to. Alam nyo ba, na lahat ng artifacts na nakadisplay dito ay bigay ng isang anonymous donor. Nung itinatag ang ating eskwelahan noong 1914, hinanap ng mga opisyal ng paaralan natin yung donor dahil malaki yung halaga ng halos lahat ng binigay niya. Pero, nanatiling misteryo yung taong yun. Sandali lang. Hindi ko masabi sa'yo yung gusto ko kanina. Nagpanik kasi ako sa school eh. Ako kasi yung tipo ng taong pag may naisip ako talagang sinasabi ko yun ng harap-harapan. Eh dahil nakita na tayong dalawa ulit, sasabihin ko na. Ay, oo nga pala. Hindi mo naman ugaling sumagot. Sige, ito na. Ilang taon ka na ba, ha? Kailangan ko bang sagutin yan? Tingnan mo yan. Kung sumagot ka, akala mo kung sinong kaedad mong kausap mo. Mukha lang akong bata pero magte-30 na ako. Hindi ko alam kung paano ka naging teacher sa edad mong yan. Ang bata mo pa masyado eh. Mas matanda ako sa'yo kaya magpakita ka naman ng respeto. Para kang ilog ng panahon ni Byung-ja. Sandali, hindi ko gusto yung tono mo eh. Itong maayos kitang kinakausap eh. Anong gusto mong palabasin, ha? Parang iniinsulto mo yata ako. Yung 13th year ni King Gojong ang taon din ni Byung-ja. Ano? Malubha yung tag-init ng taong yon. At dahil sa tagtuyot na wala ng tubig ang mga ilog sa Choson. Pero araw-araw naghahanap pa rin ang mga tao ng tubig. Anong pinagsasasabi mo? History class ba to? Hindi kita maintindihan. Ano bang gusto mong palabasin? Ito yung ilog. Isang paraan para sabihing arogante at walang laman ng isang tao. Kaya naging ugali noon, kapag may umaastang mayabang at wala sa lugar, yun ang tawag nila. Parang ang tuyong ilog, tulad ng ilog ng panahong yon. So kung tama ang pagkakaintindi ko, iniinsulto mo ko ngayon. Pero sa makalumang paraan? Sadali lang! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Ay, bumalik ka! Ay, akala mo kung sino. Ay, nakakainis. Ang kapal na mukha niyang tawagin akong parang tuyong ilog. Akala mo kung sino magaling. Ang yabang tuyong ilog talaga, ah. Hindi kaya yung nakita mo, prediction ng future katulad nung nangyari 12 years ago? Baka dahil malapit ka nang umalis, para sigurong isang sign to para sa'yo. Anong klaseng sign? 3 buwan ka na lang magtatagal dito sa planetang ito, hindi ba? Sign ito para sa'yo na tumulong ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, lalong-lalo na dahil kakaunti na lang ang oras mo. Tulungan ng mga taga-planetang ito? May magbabago ba dahil doon? Ano? Tumutulong ako noon nang hindi nagdadalawang isip. Ay, naku! Ano ba yan? Lalo na naman! Ano ba yan? Ito, ipupusta kong anak ko. Magkano para sa babaeng ito? Oy, ano naman, hindi ka na natuto. Kung wala ka pera, umalis ka na rito. Dahil sa pagsusugal, nawala ang bahay ko. Nilayasan ako ng asawa ko. Walang natira saan ko dito ang anak ko na may sakit.
Siya ang ipupusta ko at wala na makakatigil sa akin! Sandali! Sandali! Ano ko? Sobra ka na, ha? Dapat tumigil ka na kung nanalo ka. At dapat sa mga katulad mo, hindi hinahayaang maglaro ng sugal. Kung wala kang pera, huwag ka maglaro. Hindi ka pa rin ba natututo? Tiri ka, malas ka. Ano, bumalik na tayo sa laro. Basta na. Doble taya. Sige. Kahit may tinulungan ako, wala namang nagbago sa huli. Lahat ng mga mangyayari sa kanila, nagkatotoo pa rin. Pinalala ko pa yung sitwasyon. Anong special? Chonsong is special. Hindi kailangan ng palabas para malamang special ako, no? Tingin mo ba hindi pa rin alam ng tao kung gaano ko ka-special? Ay, hindi naman. Alam naming special ka. Pero meron pa rin nagdududa. Akala nila pakitang tao yung pag-aaral mo. Tipong nagkukunwari ka lang sa camera. Pero ganito, pag pinakita mo sa lahat ng buhay mo 24/7, wala na magdududa sa'yo. Mas magiging friendly and approachable Ba't ang pa image kailangan mo. ko ng ganong image? Tatakbo ba ako sa eleksyon? Try mo makinig. Pinaghirapan namin to iplano para sa'yo. Kahit na. Ayoko. Pero kung ayaw mong gawin, baka naman gawin ni Hanyura. Ano? Narinig ko lang naman sa stylist kanina. Hinihintay nilang tanggihan mo yung offer. Tapos gagawa sila ng Hanyura special. hindi. Hoy! Ano bang special dun kay Hanyura? Di dapat tawaging Hanyura special yon. Ang bagay dun, Hanyura normal. Normal. Walang special sa kanya. Ayos ang galing mo na mag-English. Kita mo, yung mag-tutor sa kanya ng English teacher nakatulong. Alam nyo, ang totoo, nag-aalala lang naman ako kay Hanyura. Maraming matatawa sa Hanyura special kasi hindi naman bagay sa kanya. Naaalala nyo pa ba nung nanalo ako ng Best Actress? Anong napanalunan niya? Best Starlet? Kawawa. Pero di ba tinalo ka rin niya for Best Actress sa Blue Dragon Film Festival? Malapit ng birthday ni Mr. An, di ba? Dahil dyan, bibigyan ko siya ng maagang regalo. Sabihin mo sa kanya, gagawin ko yung special na yon. Seryoso ka ba? Kung yun naman ang hanap ng mga tao, kayang-kaya ko naman at kung tutusin, hindi siya masama, ha? Sige, gagawin ko. So, pumayag nga siya? Oo, sabi niya gagawin niya yung show. Akala ko ba hindi siya interesado? Ewan ko, yun daw ang desisyon niya eh. Alam kong gusto mong gawin yung concept na yun. So, paano na ngayon? Tumahimik ka nga! Long time no see, Yura. Parang wala kang work lately. Hindi naman. May drama nga ako ngayon. Tama, kas ka sa bagong drama ni Chong Song-yi. Nabalitaan ko nga. Ano nga ulit yung role mo? Oo nga pala. Magkaibigan kayo ni Songy, di ba? Oo, ganun nga. So, alam mo ba na may special show na gagawin si Songy? Oo, alam ko. Pero ang weird. Di ba, ayaw daw niya ng reality TV? Bakit biglang nagbago ang isip niya? Ewan ko. Wala akong alam masyado doon. Pero, pagdating sa akin, hindi competition ang tingin niya. Pero parang iba siya pagdating sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, hindi kasi ako threat sa career niya. Kaya mabait siya sa akin noon pa man. Pero ikaw, nath-threaten si Songy sa'yo. Hindi ko maintindihan. Explain mo nga ng mabuti. Kapag may damit na hindi niya gusto, pero alam niyang nag-pre-order ka sa designer, uunahan ka niya. Hindi niya type yung concept ng drama, pero pipirma siya sa contract pag alam niyang gusto mo yung role. Ganon talaga si Songy. Medyo childish at may pagka-immature. Ibig sabihin, tinanggap niya yung offer na magkaroon ng reality TV special. Dahil alam niyang gusto kong gawin yon? Ibang klase din siya, no? Ayan na siya. Bilis, bilis. Smell ka dito, Chong. Hi, kumusta kayo? Hi, hello po. Good morning. Stay
Umagang-umaga, busy na kayo sa trabaho, ah. Masaya naman kayo? Ayan. Ma'am, isang picture lang po. Talaga magbabike ka ngayon? Oo. Mas gusto ko talaga magbisikleta kapag wala akong trabaho. Alam niyo namang honorary ambassador ako for green energy. Uy, pasensya na kayo ah. Hindi kasi ako nakapag-makeup. Nagmamadali ako kanina. Nag-shoot na ba kayo? Wow, reality TV talaga siya. Gusto ko sobrang simple lang nga yung natural look. Mas mahirap nga yun eh. Pwede ba? Professional ka kaya dapat kaya mo na to. Sa sobrang HD ng mga TV, kitang-kita lahat maski yung pinakamaliit na tigyawat o kaya pores sa ilong mo. Di ba? Kung hindi naman ako magme-makeup dahil gusto nila ng natural, edi mawawalan ako ng trabaho. Oo nga. Kaya itago mo yung mga pores ko at gawin mong maganda yung balat ko. Pero dapat natural, parang walang makeup, okay? Naghilamos lang ako ng mukha kanina. Dapat pala nag-moisturizer ako. Ay, pero maganda ka pa rin. Totoo? Talaga ba? Sabihin mo nga sa amin, ano ba mga beauty secret mo? Sa totoo lang, wala naman talaga. Masayahin lang ako at healthy ang pagkain. Siyempre, think positive palagi. Para sa akin, yun ang pinaka-importante. Pero kung gusto niya talaga ng sikreto, nagba-vitamins ako. And of course, may omega-3. Ayun pala. Umiinom ako ng Propofol. Talagang effective siya. Ang galing niya. Ang ganda ng effect sa katawang ko. Feeling ko kaya ko lahat. Maski siguro paglipad. Sandali. Sorry, cut muna tayo ha. Parang meron siya hindi naiintindihan. Songi, ano naman to Propofol? Bakit? Araw-araw ko kayang iniinom. Hindi ba anti-aging yun? Songi! Pero propolis yung hawak mo. Yan yung binili natin sa Australia. Oo nga. Bakit magkaiba ba sila? Hindi ba pareho lang yan? Hindi! Gusto mo bang maimbestigahan at makulong? Sandali, sinisigawan mo ba ako? Hindi naman. Kailan ko ginawa yun? Pero sandali lang ha. Sa totoo lang, nalito lang si Chongson E. Hindi yun Propofol, kundi Propolis. Ang cute niya, no? Nga naman. I-edit out naman yun, di ba? Ay, nakakatawa pa naman yun eh. Oo, sayang yung funny part kung ikakat. Pero yung patawang yun makakasira sa karir niya. Sorry, walang pictures, please. Bawal ang pictures. Songi, kasundo mo ba mga schoolmates mo dito sa university? Pagdating dito sa school, hindi ako artista. Ordinaryong tao lang ako at walang pinagkaiba sa lahat. Marami akong kaibigan at close ako sa kanila. 2 o'clock yung naka-blue sweater si Yunso. Hi, Yunsu! Ako? Oo naman. Ano ba, Yunsu? Minsan naman kumain tayo ng lunch, ha? Tayong dalawa? Bakit? Tawagan kita. Tatawagan mo ako? Tawagin mo talaga, bro! 12 o'clock si Park yung Tawagan daw ako O yung nga. Professor. Professor Park! Bumabata kayo tuwing nakikita ko kayo. Ayun tuloy, natawag ko kayo ng palayaw niyo po. Kumusta na po kayo? Paki-edit out. Miss Chong Song-i, Pa? dahil hindi ka madalas pumasok, mukhang wala kang alam sa mga patakaran ko. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pangungopia o plagiarism kapag gumagawa ng essay. Itong gawa mo, kinopya mo lang. Si Song E. Walang tao sa mundong malalaman to. Professional lang kumopya galing sa iba't ibang sources. Ang linis ng pagkagawa, hindi mo kang plagiarized. Wala akong kinopya. Legit lahat yan.
Introduction, first page, galing sa article na napublish noong 1999. Davison on the Philosophy of the Human Mind. Ang pangalan ng article, The Fundamentals of Love. At kinopya mo, word for word. Ang pagmamahal, hindi opsyon, kundi kondisyon. Bagay na likas sa mga tao. Mismong quotation yung ginamit mo. Lahat ng mga example na binigay mo lumabas sa isang thesis noong 1996. Justification on the Ethics of Love. Ito rin, marami kang kinopya galing sa thesis na to. Ang nilagay mong personal experience mula sa paper na pinublish noong 1959 at pati yung conclusion mo, kinuha mo sa paper na ito. Pati itong citations mo sa dulo ng paper. Galing sa isang article na sinulat ng journalist na si Kim Ki-suk noong December 1953. Ang title, The Phenomenology of Love, Eros and Agape. Kaya para sa essay na to, 0 ang grade mo. May objection ka ba? Totoo pala yung sinasabi nila, bobo siya. Buisit ka talaga. Grabe, nakakuha siya ng 0. Zero. Nakita mo yung mukha niya? Nakakahiya. Nakuhaan ko nga ng video eh. Talaga? Dali, post mo online. Bilis, sigurado magbabiral yan. Dali. Ang caption, naka-0 si Songy. Tingnan nyo, bilis mag-react ng mga tao. Sabi dito, si Songy nagpabotox ng utak, tapos ngayon nag-plagiarize. Boba mo na siya. Tama, di ba? Yun ang gusto mong palabasin. Stupid at ignoranting babae ako. Mukhang botox lang. Stupid at ignorante. Totoo ang cheese. Oo nga, confirm na ng buong mundo na stupid. Alam mo, nag-iisang mansanas at kalahating repolyo lang ang kinain ko buong araw pero busog na busog pa rin ako. Nakasumpa sa akin ng mga tao. Bilis, post nyo naman sa ibang site. Oo, sige. O ba't mo ginawa yun? Ewan ko, bigla na nalaglag yung phone. Isang nalaglag yung cellphone mo? Nabalitaan niyo yung nangyari kay Songy sa klase? Dapat bigyan ng award yung professor na yun. Tao lang naman si Chon Songy. Bawal ba siyang magkamali minsan? Miss Chon, hindi po dapat kayo nandito. Song-i, okay ka lang? Walang makakaalam pala. So, anong tawag mo sa kanya, multo? Hindi ko alam paano nyo nalaman. Imposible kasi makita yun eh. Layas na. Gusto ko muna mapag-isa. Ba't mo naman sinasabi yan? Bugbugin mo na lang ako tulad ng dati para sumaya ka. Ayoko. Gusto ko lang mag-isa kaya umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Sige. Mayon, Andito ka rin pala. anong ginagawa mo rito? Pupunta ba ako sa mall para magdasal? Siyempre, nagsha-shopping. Ang daming magagandang nakasale. Dapat bumili ka rin. May oras ka pa para mag-shop? Hindi ka ba pupunta? Pupunta saan? Oh, kung ganon, hindi mo pala alam. Hindi alam ang ano. Ang shoot ng Chong Sungi special. Madalas sa mga TV specials, ini-interview ang family ng star. Sandali, hindi ka ba nila i-interviewin? Pero ikaw ang mommy niya. Ayan ba yung sinasabi mo? Oo, may sked na. Isushoot daw nila kami ni Songy at Yoonjin na nagdi-dinner. Teka, invite ko kaya yung future son-in-law ko? At sino naman yon? Eh di si Hee-kyung. Pero hindi sila magkarelasyon. Nag-exaggerate ka naman yata. Well, sa ngayon, hindi pa siya sinasagot ni Songy. Pero kapag nag-propose na sa kanya si Hee-kyung, diretso na sa kasal yon. Itong anak ko kasi, masyado nagpapa-hard to get. Naawa na ako kay Hee-kyung at tagal na niya naghihintay. Ang pangalawang anak ng may-ari ng SNC, in love sa anak ko.
nagbigay sa kanya ng 0. Sarap siguro magkape ngayon Gusto ko ng cafe latte. Ako, chocolate tea. Sa akin, chamomile. Ako, coffee mocha. Para sa akin, Amerikano. Hoy, bata. Yes? Gusto ni Chief ng cafe latte kay Mr. Kim chocolate tea, si Mr. Na chamomile, kay Mr. Choi cafe mocha at Amerikano para sa akin. Narinig mo? Sa akin, milk tea, please. Excuse me. Bagito. Salamat sa tea. Hoy, bata, kausap Yes, kita. Oh, Sammy. Hindi, okay lang. Pwede ako ngayon. Saan ka pupunta? Hoy, bata. Bastos Huwag yung na, sir. bata. Akong bahala sa mga walang respetong baguhan tulad niya. Tuturuan ko ng leksyon niya na hindi niya malilimutan. Ngayon? Ano bang special occasion? Tama. Birthday ko nga ngayon. Dahil nakalimutan mo, i-dinner mo ko. Oo naman. Kahit ano. Para sa best friend ko. Kahit sa pinakamahal na restaurant. Talaga? Tawagan natin si Songy. Si Songy? Malamang busy yun. Hindi mo ba nakita yung mga article tungkol sa kanya? Siguradong wala siya sa mood lumabas. Tingin mo? Wag na. Kilala ko siya. Kabisado kong ugali niya. Okay. Anong oras matatapos shoot mo? Sunduin kita. Mga 8 o'clock. Bye! Andito na po tayo. Miss? Ito. Oh, magkano ba? Huwag ka nang tumawad, bili mo na. Okay na yung 50 million, tapos 10 million ang bigay mo kay Mr. O. Okay? What's up? What's up? Ang tagal mo. Parang maaagnas ng mga mata ko. Kailangan makakita akong gwapo. Ay, kahit kailan lagi siyang nasasangkot sa controversy. Ay, nako, ang lala. Ay. Best friend ako ni Chong Song-yi. Mula nung high school, close kaming dalawa. At nagkakamali kayong lahat tungkol sa kanya. Hindi siya naging salbahe dahil lang sumikat siya. Dahil bata pa lang kami, salbahe na siya. Yun ang totoo. Mukhang enjoy na enjoy ka. Huh? Bakit napabisita ka bigla? Lumipat ako sa malapit. Bakit? Ayaw mo. Hindi naman. Kain ka. O yan, mainit pa to. Pinapayagan ka ba talagang kumain ng ramen? May shoot ka pa bukas, di ba? Bigyan mo akong soju. Nakita ko online. Dahil ba nakakuha ka ng 0? Sanay ka naman dun nung high school tayo, di ba? Sa math nga, naka 4 out of 100 ka eh. Sabi ko, bilugan mo yung mga letter C. Hindi ako nalulungkot dahil nakakuha ko ng 0, Bokcha. Kasi... Excuse me, pero nakakalimutan mo yata. Nagbago ako ng pangalan 10 years ago. Pwede bang tawagin mo kong Heiyin? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit sinasabi nilang lahat na gusto nila ako pero ang totoo ayaw nila sa akin?
Alam mo ba kung bakit, Bokcha? Kasi lagi mong ginagawa yung mga bagay na ayaw ng iba. Ewan ko ba? Bakit nga sila ganun? Buisit yung hayop na yun. Sino? Ano? Turn ko na ba? Sandali lang. Malapit ko nang makumpleto to. Maghintay ka lang. Pasensya na kayo. Ayan. Oh. Sorry, panalo na ako. Ay, ang husay. Ay, na naman. Hindi ka natatalo, ha? Kanina ka natuto. Ang bata mo pa, galing mo na. Ikaw ba ang papa niya? Oo, ako nga. Ikaw ba talaga yan? Kim Woo-san? Ayan. Ay, maming ka, Kim Woo-san. Kung araw, madyong lang inaatupag mo. Bakit di ka natatalo, ha? Ikaw ba nga po ni Kim Woo-san, ha? Tama po kayo. Si Kim Woo-san po ang tatay ko. At siya naman ang... Yang binatang yan ang anak ko. Oh, ang galing nga naman. Kamukhang-kamukha mo ang lolo mo. Posible pala yun, ano, na halos walang pinagkaibang itsura mo sa kanya. Opo, nakuha nga niya yung husay niya sa madyong sa papa ko. Husay sa madyong. Pero lagi kong natatalo ang lolo mo noon. Palagi akong nananalo. Yung lolo mo naman palaging talunan. Parang imposible po yun. Sa pagkakaalam ko, nung kapanahunan niya, ang lolo ko ang pinakamagaling maglaro ng mahjong. Ay, mali ka dyan! Akong pinakamagaling na mahjong player noon sa buong Seoul. Pasensya na, iho. Pero mukhang nagsinungaling sa'yo ang lolo mo. Nagkakamali po kayo. Dahil hindi po sinungaling si Kim Woo-san. O anong pinalalabas mo? Na ako ang sinungaling? Maniwala ka. Ako ang pinakamagaling sa mahjong sa buong Seoul. Mas alam ko yon kaysa sa'yo dahil kapanahunan ko yon. Buhay ka na ba noon? Nakita ba ng mga mata mo na tinalo ako ng lolo mo? Hindi ba? Ay. Alam ko pang pangalan niya, Kam Samsik. At noon pa man, sinungaling na siya. Ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kahit 60 years nang lumipas. Ewan ko sa'yo, pero ako nag-enjoy ako kanina. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ganun ba, Minjun? Wala naman nagsasabing mahaba ang buhay. Kahit umabot pa sila ng 100 years old. Para sa kanila, ang bilis ng oras at matanda na sila. 400 years na ako sa mundo nyo. Pero kung tutuusin, ilang bagay lang ang tumatak sa isipan ko. Minjun, naalala mo ba yung kinuwento mo sa akin tungkol sa batang iniligtas mo noon? Hinahanap ko yung batang yon. 3 kasi ang middle school dun sa lugar kung saan mo siya nakita. Naisip ko baka nandun siya sa mga yearbook nila. Kung gusto mo, pwede nating tingnan. Kahit hindi sigurado yun, subukan natin. Pero hindi mo kailangan gawin yun. Di ba sinabi mo gusto mo siya makita bago ka umalis? Gusto ko sana yun. At kung nakatakda na magkikita kami ulit, naniniwala ako mangyayari yun. Pero kung hindi ko pa rin siya mahanap, ibig sabihin hindi talaga para sa akin yun. Yan ang isa sa mga natutunan ko sa tinagal ko rito.
naman to? Umayos ka. Huwag ka magulo ngayon. Ah! Ano, ayaw mo ba makinig sa akin? Sabi ko, huwag ka magulo eh. Magmumukha akong multo nito. Nakaputi pa naman ako. Isa pa. Isa pa. 2, 8, 3, 2. Password incorrect? Na naman? Open Sesame! Open Sesame! Open Sesame! Open Sesame! Ay, bumukas nga. Siyempre, bubukas tong pinto dahil binuksan ko. Ah, yung nagmumurang taga-Choson. Kahit kailan, hindi ako naging palamura. Nagmumura ka? Ba't ka nasa apartment ko? Hindi mo apartment to, bahay ko to. Masaya ka na? Binigyan mo ako ng siro at pinaya mo ako sa buong mundo? Ano? Siguro bato yung puso mo. At yung dugo mo kasing lamig ng yelo kapag winter. Palibasa, maski kapiranggot na candy, hindi mo kayang ibigay sa Miss John, nangangailangan. umuwi ka na sa Ano? inyo. Kala mo ikaw lang marunong magmura? Para kang bagyo. Isang napakatinding bagyong nagdaan ng panahon ng Byongja. Ito yung ilog, hindi bagyo. Ay, tumabi ka nga! Hoy, saan ka pupunta? Ano? Ba't hindi mo lang sinabi sa akin? Kaninang umaga mo pa siya hindi makontak? Oo. Hindi niya sinasagot yung phone niya. Buisit. Sino to? Hello? Sino ka? Ba't ba sinagot yung phone ni Songy? Ibigay mo sa kanya yung phone! Nasa bahay mo siya? Anong ginagawa ni Songy sa bahay ng iba? Nagkamali siya ng pinto, di ba? Kung matinong tao ka, sana pinabalik mo siya agad sa bahay niya. Lalo na dahil lasing na lasing siya. Sinagot ko yung telepono niya at pinapunta kita rito agad para makauwi na siya. Dapat nga, nagpapasalamat ka sa akin eh. Songy. Sigurado ka ba na wala kang ginawang kahit ano sa kanya? Tanggalin mo na siya sa apartment ko. Ano? Tanggalin? Ang bastos rin ng bibig mo, ibang klase. Ano si Songy, basura? Natatanggalin ko lang rito? Bago kami umalis, yung phone mo, ibigay mo muna. Ipakita mo sa akin yung phone mo. Kilala mo si Chon Sung-yi. Ang pinakasikat at magandang artista sa Korea. Pumasok dito ng lasing. Malay ko ba kung kinunan mo siya sa phone mo? Paano ko malalaman na wala kang ginawang masama sa kanya? Tama ka dyan. Ha? Kung ang lasing na to sa bahay ko ay sikat na artista tulad ng sabi mo, paano ko naman malalaman na wala ka rin gagawin sa kanya? Ano? Malay ko rin ba kung anong gagawin mo kapag kayong dalawa na lang ng pinakamagandang artista ng bansa? Anong sabi mo? Alam mo bang ako ang boyfriend niya? Ay, ang ingay naman! May natutulog dito. Chon Sung-yi, alam mo bang natutulog ka sa bahay ng iba? Ba't ka nandito? Yun nga ang gusto kong malaman. Tuko mo ako eh. 1, 2, 3.
Gising muna. Hindi ka na. Ito nga ako eh. Oo, ingat. Dahan-dahan. Nasaan ako? Nasa bahay na. Ba't ka nandito? Dahil nag-aalala ako sa'yo, Songhee. Pumasok ba naman sa apartment ng iba? Ano bang nangyayari sa'yo? Paano kung may ginawa siyang masama sa'yo? Ganun pa naman yung itsura ng lalaking yun. Pagod na ako. Uwi na. Okay, pero magkakape muna ako. Sandali. May beer ka ba dyan? Sa labas. Anong oras kaya ako uuwi? Ay, nako! Grabe, gabing-gabi na pala. Gusto mo mamatay? Gising ka pala. Okay, alis na! Layas na! Teka na! Uy, ano ba? Songhee naman! Mapapaluin yung ulo ko. Sige na! Gusto lang naman kitang tulungan. Aray! Huwag naman sa ulo! Ay, si Semi pala. Hello, Semi. Sorry, nakalimutan ko kasi. Hindi. Nalasing kasi si Songhee, pumasok siya sa unit ng kapitbahay niya. Okay lang. Nagtatrabaho ako. Late din daw kami magra-wrap up dito sa set. Sige lang, next time na tayo mag-dinner. Sorry. Scene ko na raw. Bye-bye. Kuya! Late na. Nag-volunteer kasi ako sa animal shelter. Sa lahat ng mayaman, ikaw lang yung parang si Gandhi. Ikaw lang ang kilala ko na gumagawa ng volunteer work na hindi alam ng media. Ikaw naman, bihira akong makita. Busy rin ako dahil sa girlfriend ko. Magulo sked niya. Girlfriend ka dyan. Pinapaasa ka lang ng babaeng yun. At least ako may babae sa buhay ko. Hanggang ngayon, ikaw wala pa rin. Balak mo bang pakasalan ng trabaho mo? O baka takot ka lang magmahal dahil nag-divorce kayo ng asawa mo? Kumusta ang trabaho mo? Hindi alam ng staff kung sino ka. Magpakatino ka. Ba't ikaw nag-umpisang project leader? Tapos ako entry level lang. Hindi ako dumaan sa ganung proseso. Dahil akala ko ang kuya natin na magiging tagapagmana. Alam mo namang gusto ko maging veterinarian. Tama. Pagkatapos nung nangyari kay kuya, ang dami mong kinailangan matutunan. At ikaw rin, Hikyo. Hindi ako kasing perfect mo. Alam kong malayong malayo ako sa'yo. At wala akong balak humabol. Pumasok ka na. Sasagutin ko lang to. Please, tulungan mo ako. Ilabas mo ako rito. Sorry na, hindi ko na uulitin. Pangako. Alam kong hindi ka masamang tao. Oo naman, hindi ako masamang tao.
Mas kaunti lang ang napatay ko kesa sa dami ng taong hindi ko pinatay kahit gusto ko. Isa ka sa maswerte. Kaya ayoko sanang naririnig na nagmamakaawa ka. Dapat magpasalamat ka pa. Di ba ikaw yung nagbigay kay Song-yi ng 0? Nasaan si Chong Song-yi ngayon? Sandali, ba't mo siya hinahanap? Alam ko na, balak mong palitan grade niya. Sabing nasa na siya! Songi, nasa pa ka ba sa mukha? Bakit? Magang-magayang mukha mo, oh. Uminom kasi ako kagabi, tapos nag-ramen ako. Magaba talaga yung mukha Hindi ko makonsil eh. Ano kaya? Huwag ka na lang mag-shoot ngayon. Hindi pwede. Umalis na ako. Teka. Hello, Yura. Hoy. Lumipat ka na sa ibang salon. Teka, ako bang kausap mo? Ganun ka ba kabobot, hindi mo talaga magets? Sino pa bang kausap ko? Bakit ko kailangan lumipat ng salon? Nasisira ang araw ko pag nakikita kita dahil nakakabwisit ka talaga. Ganon din ang nararamdaman ko. Ikaw na lang ang maghanap ng ibang salon. Ganyan ka magsalita sa senior mo? Mas matanda ako sa'yo! Pasensya na at sumagot ako sa mas matanda sa akin. Pero meron akong ipapaintindi sa'yo. Tama, di hamak na mas matanda ka. Pero hindi kita senior. Ano? 15 years old ako nang sumikat ako. So 12 years na ako nagtatrabaho. Ikaw, ilang taon pa lang? Mga 5 taon? Ang totoo, hindi ako naniniwala sa tradisyon pag seniority pinag-uusapan. Pero kung titingnan natin, akong senior sa ating dalawa. Pero bakit nabalitaan ko? Natatanggihan mo dapat yung Chon Song-yi special. Pero dahil interesado ako, ginawa mo. Tama. Paano mo nalaman yun? So, totoo ngang may inferiority complex ka sa akin? Hindi. Di ba nararamdaman yun kapag pakiramdam mo na mas mababa ka sa isang tao? Hindi ako matalino pero alam ko yun. Pagdating sa nararamdaman ko, superior ako sa'yo. Ah, talaga? Superior ka ba talaga sa akala mo? Pero ang nakukuha mong projects, mga baduy na Cinderella stories? Alam mo bang pinag-uusapan ka dahil doon? Tuwing nagsasama ang mga tao, wala silang ibang masabi kundi ang baduy ng mga show mo. Oo nga. Pero bakit kaya tuwing nagkukumpulan ng mga tao, walang ibang mapag-usapan kundi ako? Ako lang ba ang topic nila? Okay lang. Papuri man o pagpuna. Mas okay na yun kaysa yung cast ka nga sa drama na 4% lang ang rating at walang may alam kung sinong nasa series na yun. 4% lang? Drama ko ba yung sinasabi mo? Oo nga pala. Yung drama mo natapos sa ratings na 4% lang nung isang buwan, diba? Yan yung project na tinanggihan ko. Medyo nalungkot ako kasi ang pangit ng naging kinalabasan ng project. Mali ka. Hindi naman puro ratings ang basehan.
Gusto ng mga tao yung mga drama ko dahil artistic ang pagkakagawa. Alam mo bang halos hindi makatulog ang mga viewers sa pagtutok sa show? Alam ko yun, nabalitaan ko nga. Sa sobrang laos ng show, halos mamatay yung producer mo. Hindi siya makatulog, hindi rin makakain. Tawagan mo siya at ilibre mo naman minsan. Makonsensya ka naman sa ginawa mo. Hoy! Walang ya! Oo nga pala, may alam pa ako tungkol sa'yo. Ikaw, ang taong nagkakalat ng chismis at kung ano-anong kasinungalingan tungkol sa akin. Idedemanda na sana kita. Pero naawa ako sa'yo at ayoko ng gulo. Nagulat ka? Tumigil ka na habang mabait pa ako. Hoy! Nabalitaan ko naghahabol ka raw sa bunsong anak ng may-ari ng SNC. Ano, ide-deny mo rin ba yon? Hindi. Totoo naman yon. May mali lang sa kwento mo. Hindi akong naghahabol. Siya ang nagmamakaawang maging boyfriend ko. Yun pala ang totoong dahilan. Ikaw yung binibenta ng mama mo kapalit ng mga loan para sa business niya. Kaya pala kahit saan siya magpunta, binabanggit niya yung SNC. Pinagmamalaki niya sa lahat na magiging son-in-law niya yung anak ng may-ari. Sumusobra naman yata ang mama mo. Huwag mong idadamay ang pamilya rito. Bakit? Baka nga maging magkapamilya tayong dalawa, Songy. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang manggulo. At sumuko ka na lang kung hindi mo siya makuha-kuha. Kahit kailan pwede ko siya makuha pero ayoko. Baka lang hindi mo alam. Wala akong balak maging linta na dumikit lang sa lalaki para gumanda ang buhay niya. Kayang-kaya kong buhayin ang sarili ko. Ano? Walang niya ka! Bakit? Anong ginagawa mo rito? Sa labas tayo. Bakit? Saan ba kayo pupunta? Excuse me! Hindi mo ba nakikita na kausap ko pa siya? Kaya huwag kang makialam dito! Umalis ka na! Ano ba? Ibang klase kang gumawa ng eksena, ah. Paano mo ba nalamang nandito ako? Ano ba? Bakit? Dahil ba galit ka sa pagpunta ko sa unit mo kagabi nung lasing ako? Nandito ka ba ngayon dahil doon? Yun ba? Nagkamali ako. Pasensya na, tao lang. Pwede kang malasing kapag umiinom ka. At pag malasing ka, nagkakamali ka. So, pasensya na kung naabala kita. Sino to? Sino nagsabing pwede mong tingnan to? Sino yan? Kailangan ko bang sabihin yun sa'yo? Teka, ano bang ginagawa mo? Baliw ka na ba? Ikaw. Sino ka? Kahit gusto man o hindi, kung mangyayari ang isang bagay, mangyayari yan. May tawag doon ng mga tao sa mundo na to. Tadhana. You are my destiny. You are my destiny. You are my Yung first love ko? Ano ba? Tinatanong pa ba yun? Meron din naman ako naging boyfriend. Pero wala akong masasabing tao sa buhay ko na may tuturing kong first love. Nung bata pa ako, muntik na akong mamatay dahil muntik ako maaksidente. Pero may lalaking dumating at niligtas niya ako nun. Sayang lang kasi hindi ko na maalala yung mukha niya. Alam ko, gwapo siya at matangkad rin. Kung may type ba akong babae? Wala. Pero alam ko ang babaeng hindi ko gusto. Yung mga lasengga. Ayoko talaga. Tipong di makontrol ng sarili kapag nakainom.
Mga arogante at mga babaeng wala sa lugar. Naiinis ako sa mga ganon. May nakilala akong isang babae na ganon ang ugali. At nakakainis siya. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Sandali ko lang siyang nakita. Pero kahit na hindi kami nagkakilala, ramdam ko mabait siya. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung naaalala niya pa ako. Tingin ko, kung makikita ko siya ulit, makikilala ko siya. Parang tadhana. Cut! Okay! Okay. Po, salamat. Okay na. Ayun na naman yung pulisit. Sino ba yung guy? Yung nakita nilang kumaladkad sa'yo? Alam mo naman yung mga yan. Malamang nagpapakwit lang yun sa akin. Baka naman, na-reincarnate siya. Doppelganger. Siguro nag-aalala ka. Aray! Ako ang Star of Asia. National Goddess. Huwag kang aalis. Sa tingin mo talaga gagawin ko yun para sa'yo? Pagising ko, sana nandito ka pa rin sa tabi ko. Pwede siyang mamatay. Balak mo bang makialam ulit? Parang nung isang beses.